Hello, good morning po sa lahat. Kahapon, yung na-vlog ko kahapon sa mutya sa langgam na hantik na kulay pula, ay dalawa pala yung nakikita ko. Yung na-vlog ko kanina, yung sa mutya ng langgam na pula. Pagbiya ko sa isa, yung katabi pala niya may isa pa ring mutya ng langgam na pula. Ito sa pangalawang puno ito nakikita. Dahil sinundan ko po yung yung butas ng kanilang pamamahay, mayroon pang maliit na butas doon siya pumapasok. Yun, pagkuha ko sa dalawang puno na guod, nabiyak ko po yung pangalawa. Pagbiyak ko, may nakikita pa akong isa. Kaya ito ang aking nakukuha. Ayan. Dahil sa bawat kuha kasi natin, hindi natin malalaman na mayroon palang kadugtong sa dinadaanan ng kanyang mutya o may-ari ng langgam. Dahil bawat butas ay pwede nating sundan dahil mapagkamala natin na siya po ay may tinatagong mutya dahil nga may butas papunta sa loob ng katawan ng kawayan. Kaya ito ang pangalawa kong nakuha sa loob ng katawan ng kawayan na guod. Ayan. Tinatawag ko po yan guod dahil yan po ay puno ng kawayan. Ang puno kasi ng kawayan, ang tawag po yan dito sa amin guod. Ayan po ang ibig sabihin sa guod. At ang pangalan sa mutyang ito ay mutya ng langgam na kulay pula na hantik. Hantik po ito. Ayan. Napakaganda pong mutyang ito dahil nga ang lahat ng porma niya ay puro sila parang itlog. Para silang mga itlog, pero hindi yan itlog. Yan po ay trabungko sa magkakambal na hantik na kulay pula. Ito ay pwede nating tawaging ito'y magkakambal dahil dalawa po ang magkatabing puno ng guod. At yung butas niya na kanyang pinamahayan ay nagkabutas nga. Pagbutas dyan sa kabila, tumago sa kabila para magbahay naman ulit at magproproduce sila ng mutya sa langgam o trabungko ng langgam na kulay pula na hantik. Ayan, napakaganda po. Ang gamit po nito, gaya ng sinabi ko kanina, na siya po ay maaring pangkalahatang proteksyon at swerte. Dahil kapag magsabi tayo na proteksyon lang, ay hindi pwede dahil siya po ay nagdadala rin ng swerte. Dahil ang ugali ng langgam ay masipag po yan, araw at gabi po yan naghahanap ng pagkain. Kaya pwede kong sabihin na siya po ay pampaswerte. At kung sa proteksyon naman, ay hindi ito basta-basta mapuntahan ng mga ibang hayop yung kanyang bahay. Dahil lahat ng pumupunta dyan, kinakain nila. Pag mamatay yung kanilang kinakagat, kakainin rin nila yan. Ganyan po ang ugali ng langgam. Kahit nga uod, lalanggamin. Ang langgam, wala nang maglalanggam. Ang langgam kasi ang pinakalas na sa lahat ng hayop na naguhold ng mga minerals. At sila ang hari sa lahat ng mga hayop. Alam mo kung bakit? I-imaginein mo yung mga ugali ng mga hayop. Ang hayop mamamatay, lalanggamin. Ang uod na mamatay, lalanggamin. Ang langgam lalanggamin ay hindi lalanggamin yung langgam. Kaya ang langgam ang isang hari ng mga hayop na walang sino mang makakain sa katawan ng langgam. Dahil ang kumakain ng kapwa langgam ay wala na. Dahil nga ang langgam ang kumakain sa lahat ng hayop. Pangalawa yung uod, dahil ang patay na katawan ng mga patay, inuuod yan din. Tapos yung uod, nilalanggam din. Yung katawan ng mga hayop ay nilalanggam din. Kaya napakaganda pong gamitin sa pampaswerte at proteksyon po yung langgam. Dahil yan po ay pinakamalalim kwento sa espiritual yung langgam. Ulitin ko po, ito ay langgam na hantik na kulay pula na pangalawa kong nakita doon sa puno ng kawayan na aking na-vlog kahapon. Tumagos po yung kabilang butas at doon din ko po natuklasan na meron pa palang dalawang
mutya. Dahil hindi ko na ikwento kahapon yung isa kong na dahil nga gaya ko nung sinabi ko na hindi ko na malayan dahil pagkakuha ko sa isang puno meron pang butas doon, kaya kinukontinue ko na sa aking pagkuha. Dahil kapag mag-vlog kasi tayo na idirekta natin at pangalawa o tatlo ay hindi kayo makapagpili ng mga mutya. Kaya ang gusto ko na isa-isahin at ikwento sa inyo para makapili kayo sa anumang inyong ninanais na makukuha at makamta na birtudes ng mutya. Kaya ito na po ang pangalawa kong pagkakataon na aking nakuha. Kahapon hindi naman rin ako nagsabi na mayroon pa pong isa, dahil ngayon lang ako nagsabi na mayroon pang isa dahil ngayon ko lang naiba-vlog. Yung naiba-vlog ko kahapon, isa lang yon pero dalawa ito. Dalawa. Ayan po, napakaganda. Napakakintab. Yan, hantik po ito na kulay pula. Iisa lang po ang kanilang bahay. Isa lang po. Pero dalawa sila doon sa isang hukbo. Dalawa sila sa isang hukbo. Ang isang hukbo kasi isa po yung pamilya na nandyan sa ilalim ng lupa na tinuturka ng puno ng kawayan. At ang kawayan mismo, ito po ay nakukuha sa loob ng kawayan. Ito ay pinapalibutan ng langgam na hantik. Ayan. Kung napapansin niyo yung bawat araw dyan, mga langgam po yan. Ito, mga langgam po yan nandyan sa loob. Ayan. Kulay na pula pong langgam yan. Trabongko ito ng langgam. Yan. Dahil nakapag-vlog na ako sa trabongko ng langgam kahapon, ito naman ay part 2. Part 2 na trabongko na langgam na iisa lang ang punong pinanggalingan at isa lang ang may-ari ng pinanggalingan sa langgam na ito. Ayan. Malay natin, baka pagbalik ko doon, mayroon pa po doon dahil hindi ako pumapatay ng mga langgam. Kahit nakagatin pa ako, kahit gaano pa kasakit, hindi ko pinapatay po yan para bumigay po yung kanyang minerals at yung birtud ng hindi natin makikita. Dahil lahat ng mga mutya may mga espiritu po yan galing sa mga hindi natin makikita. Sila rin ay nakakita sa atin, tayo ay hindi nakakita. Sila ang gumagawa nito at tayo ay binibigyan. At kung tayo ay mabait, halos araw-araw tayo nila bibigyan ng biyaya ng mutya. Dahil ang mutya ay may birtud po yan, kung alam nyo lang. Dahil kapag walang birtud yan, lahat ng mga nilalang dito sa ibabaw ng lupa, sila mismo ang nagbibigay milagro. Kung walang milagro, walang mutya, walang birtud kapag walang milagro. Kaya ang birtud ay nagbibigay sign sa milagro. Ayan po ang kwento. Kaya hanggang dito na lang at maraming salamat sa nag-inquire po. Baka sakali, baka sakali lang na ito'y mapaibig ninyo at maibigan ninyo, ay may iniwan akong number dyan at paunahan na lang po kayo para hindi kayo mahuli. Baka sa pag-order ninyo ay may nakakuha na. Kaya first come, first serve po. Kaya maraming salamat at God bless po sa inyong lahat. Bye bye, ingat po kayo palagi.